Bakit daw magpapautang ang Pilipinas samantalang bound din tayo sa utang? Yan ang tanong ng isang kongresista kaugnay ng $1 bilyong na balak ipautang ng Pilipinas sa IMF o International Monetary Fund. Pero giit ni Senador Miriam Defensor Santiago, constitutional o di labag sa saligang batas ang akbang ng BSP. May report si Claire Delfin. Gustong paimbestigahan sa Kamara ni Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino ang pledge ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magpautang ng $1 bilyong sa International Monetary Fund o IMF para naman ipahiram sa mga bansang apektado sa European economic crisis. Ang desisyong ito raw ng BSP, ipinakita ng gobyerno na mas pinapaboran ang IMF kesa sa mga kababayang nagugutom. At bakit daw tayo magpapautang gayong sadlak din naman ang Pilipinas sa utang? Nakapagtala nga raw tayo ng all-time high na kabuang utang na $62.9 billion. Muling paliwanag ng BSP, ang pledge na $1 bilyong na pautang ay galing sa kanilang $77 bilyong na gross international reserves na hindi raw pwedeng gamitin sa mga gawain ng gobyerno at pagtulong sa mga nangangailangan. Meron po tayong kapangyarihan upang pamahalaan ang reserba ng bayan. At ito ay pinamamahalaan natin, hindi natin ito po pwedeng ipautang sa gobyerno, hindi natin ito pwedeng ipautang sa mga mahihirap, kasi oras namang nangailangan mismo ang ating ekonomiya ng reserba, ng foreign exchange. Wala tayong mapagkukunan kung pinautang natin ito. Nakahanap ng kakampi ang BSP kay Senator Miriam Defensor Santiago. Giit ng senadora na aayon sa konstitusyon ang hakbang ng BSP na magpautang ng ganito kalaking pera sa IMF. Wala raw siyang nakikitang legal na balakid sa pagpapatupad ng desisyong ito. Ito rin ang laman ng kanyang talumpati sa harap ng mga miyembro ng Credit Management Association of the Philippines. Instead of lending money for European countries, why don't we use the money to help the poor in our own country? The answer is, we cannot do so. Under the new Central Bank Act, the Bangko Sentral ng Pilipinas is mandated to maintain international reserves. Kaya si dating Budget Secretary Benjamin Diokno gusto nang maamyandahan ang BSP Charter. Ang gobyerno natin ay willing na magbayad sa Central Bank ng 3% dahil sa ngayon nangungutang siya at 5%, di panalo yung gobyerno, panalo ang Bangko Sentral. At ang pinayayaman natin, hindi yung ibang bansa, kundi kapwa Pinoy. Si Senator Franklin Drilon, naniniwalang may benepisyo tayong makukuha sa pagpapairam ng pera sa Europa. Isa sa pinakamalaking export market natin at pinanggalingan ng $3.5 million na taunang remittances ng OFWs. If the European economy will collapse, you would have these overseas Filipino workers losing their jobs. It is therefore to our national interest that we help in stabilizing the economy of Europe. Claire Delfin, GMA News.